Mga paghahanda ng Philippine Coast Guard ngayong Semana Santa, ating alamin kasama si Commander Michael John Encina ng Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commander Encina, magandang tanghali po. Good morning, Asek. Apo, Commander, kumusta po ang inyong naging mga paghahanda ngayong Semana Santa? Well, just yesterday, Asek, we've raised yung pong ating heightened alert status ng PCG kung saan ang 17,000 Coast Guard personnel that will be deployed during this event will be post 24/7. Ano po? So yung pong ating heightened alert status will last for April 13 up to April 20. At yung pong mga paghahanda na ginawa natin, we've created ito pong ating regarding po dito sa Opland Biyaheng Ayos Semana Santa is yung Malasakit Help Desk. Nandun po ang ating mga kasamahan na PCGA na handang magbigay ng first aid treatment kung sakasakaling may mga pasahero tayong may mga ilangan. Ang ating pong K9 teams also conducting itong K9 panelings po sa mga bagay, luggages ng ating mga pasahero, sa terminal mismo at sa mga barko. Meron din po tayong mga na-deploy na mga Sea Marshals doon po sa mga malalayong biyahe from Manila going to Cebu, from Manila going to Zamboanga and back forth. So, iilan lamang po ito sa mga paghahandang ginawa ng Philippine Coast Guard dito po sa papalapit na observance natin sa mahal na araw. Sir, target po ng PCG ang zero maritime casualty ngayong Semana Santa. Ano-ano po ang mga security at safety measures, specifically ang inyo pong ihinanda at kamusta po ang koordinasyon ninyo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Yes, ma'am. Continuous po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. Kasama po dito ang PPA, ang Marina, gayon na rin po ang DOT kasi hindi lang naman po mga pangpasahero yung ating kinikater, pati rin na rin po yung pagbuhos ng mga turista sa mga pangunahing mga beach resorts sa ating bansa. With regards po dito sa safety and security, like what I've said, meron po tayong mga na-deploy na mga K9 teams, meron po tayong mga Sea Marshals. Ang PCG din po is the agency mandated to conduct the pre-departure inspection kung saan lahat po ng barko before po sila bumiyahe ay nag-i-inspect po ang ating mga kasamahan. Sir, sa ngayon, gaano karami na po yung naitalang pasahero sa mga pantalan sa buong bansa? At kailan po inaasahan yung pagdagsa ng mga pasahero kaugnay sa Semana Santa? Yes, so paunti-unti po dumadami na yung mga pasaherong na monitor natin. As of today, kaninang 6 a.m. na monitor po natin, meron po tayong nasa 15,400 plus na outbound passengers and 16,000 passengers inbound. Nationwide naman po ito. Sir, sa kabuuan, ilan naman po ang magiging deployment ng PCG personnel ngayong Holy Week? At ano pa po ang karagdagang assistance ng PCG po na maibibigay nyo po para sa mga pasahero? Well, ang ating pong komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan, has directed the 16th District. Overall, we will deploy 17,000 Coast Guard personnel para po mag-provide ng pre-departure inspection, magbantay sa ating mga pantalan. At hindi lang po sa mga pantalan, pati po yung mga maliliit na pangpasaherong floating asset na ginagamit po pangtawid dito po sa mga malalapit nating mga lugar ay babantayan din po ng Philippine Coast Guard. Pagdating naman po doon sa mga major tourist destinations, ano po yung aasahang assistance ng ating mga kababayan mula, or kahit mga turista mula sa PGC ngayong Semana Santa? Yes, ang Coast Guard po will be conducting ito pong tinatawag natin na Recreational Safety Enforcement Inspection. Kung saan yan pong ating mga pangunahing tourist spots all over the country will be inspected to ensure na meron po silang kwalipikadong mga lifeguards, meron po silang sapat na mga medical personnel just in case kailanganin po. So isa po ito sa mga enforcement at mga paghahanda na ginagawa po ng PCG para po matiyak natin na yung ating pong mga turista ay safe and secure dito po sa paparating nating Semana Santa. Sir, para naman po sa mga babiyahe ngayong linggo, ano po ang maaasahan po ng ating mga kababayan doon po sa proseso ng mga inspection na ipatutupad po? Para naman po sa mga kababayan natin na biyahe, maaari po lamang na
yung pong mga ipinagbabawal na mga kargamento ay wag na po nilang dalhin. At para po hindi rin po tayo maging abala at maging cause ng delay ng iba natin po mga kasamahan, patuloy po na magkakandak ang PCG ng mga inspection and paneling po sa mga kargamentong ito. Sir, pagdating naman doon sa sakaling hindi lang maging maganda yung panahon, ano po yung paghahanda ng PCG sa mga ganitong incident? Well, if there is an incidence na mga ganito po at magkaroon ng biglaang hindi magandang panahon, naka-deploy po at nakarehanda ang ating mga Coast Guard vessels to provide necessary assistance just in case lamang po na magkaroon po ng any incident relative po dun sa biglaang pagsama ng panahon. Aside po doon, tayo po ay in contact, in constant coordination sa ating LGU. Mahalaga po na tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating MDRRMO, CDRRMO. Nakikipag-usap po tayo sa ating mga fisher folks at napapaalalahanan po sila na kapag may mga ganito pong biglaang eventualities, agad-agaran pong magsabi sila sa Philippine Coast Guard. Ano naman po ang inyong mensahe o paalala sa ating mga kababayan na babiyahe at magbabakasyon ngayong Holy Week? Yes, ma'am. No? Mas maigi po na planuhin po natin yung ating gagawin na paglalakbay or pagbiyahe. I-ensure din po natin na yung ating mga kargamento ay maayos at iwasan po natin magdala ng mga pinagbabawal na mga bagay upang hindi po tayo maging aberya at maaberya sa ating paglalakbay. At higit po sa lahat, ang ating pong Philippine Coast Guard will provide necessary assistance once kailanganin po ng ating mga kababayan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Commander Michael John Encina, Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard.